May-ari ng pinakasikat na beach resort ang pamilya ni Drake. Hiwalay ang kanyang mga magulang dahil ang kanyang ina sumama sa iba nung sila'y bata pa lamang. Dahil sa pangyayaring yon natakot si Drake. Takot siyang maiwan at ipagpalit din sa iba. Kilala ang pamilya niya na pinakamayaman sa buong lugar dahil sa kanila pumupunta ang iba't ibang lahing turista at ang iba naman ay balikbayan. Napakaganda naman kasi ng resort nila, kaya binabalik-balikan ito ng mga tao. What's up, brother-in-law? Narinig ko kay Danica na may anniversary party next week. Naikwento niya sa akin na ikaw daw ang naatasan na mag-ayos ng daddy mo. What's your plan? May mga nakalatag ka na bang gagawin? Kalmado ang boses ni Calix habang nakatanaw sa payapang tubig. Alam mo, manghingi ka na lang ng tulong sa ate mo. Nakita ko kasi na may plano na siya, yun na lang gamitin mo. Panay ang salita ni Calix pero ni Ho, wala siyang narinig mula kay Drake. Kamot ulo niya itong nilingon at napansin niyang malayo ang tingin nito. Anak naman ng putya, Drake. Kanina pa ako salita ng salita dito pero di ka naman pala nakikinig. Reklamo ni Calix. Naghintay pa siya na ilang sandali ngunit hindi pa rin talaga ito sumasagot. Kaya tinapik niya na ito sa braso. Dahilan para bumalik ito sa ulirat. Problema mo. Magkasalubong ang magkabilang kilay ni Drake na tanong dito. Kanina pa ako nagsasalita. Hangin ba ang kausap ko? Hindi sumasagot eh. Ano ba kasing problema mo? Para ngayon lang kita nakitang tulila ng ganyan ah. Malalim na nagbuntong hininga si Drake. Inikot niya ang kanyang katawan tsaka humarap kay Calix na magkasalubong pa rin ang kilay. Calix, mapagkakatiwalaan naman kita, di ba? Oo naman. Bago ko nag-asawa ate mo, naging magkaibigan tayo, di ba? Tagal na rin kaya natin magkaibigan. Ano bang problema? Gusto mo bang pag-usapan natin yan? Teka, bago ako magkwento sa'yo, mangako ka muna sa akin na wala kang ibang pagsasabihan. Kahit pa si ate Danica na asawa mo, hindi nga pwedeng malaman to. Mukhang confidential yan ah. Ano ba yan? Calix, naalala mo ba yung mysterious girl na gusto mo makilala? Yung fuck buddy ko? Oh, ano meron sa kanya? Nililigawan mo na ba? Girlfriend mo na? Hindi. Kaya pwede ba makinig ka muna? Manahimik ka muna, please. Sige na, sorry na, magkwento ka na. Tumikim si Drake. Inikot niya ang mga mata niya bago nagsimulang magkwento. Hindi ko alam kung paano nangyari pero Calix, she's pregnant. Nabuntis ko si Allison. Ano? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Calix. Drake, lagot ka kay daddy mo. Kapag nalaman niya yan. Kahit sa ate Danica mo, sermon na aabutin mo doon. Ano na lang iisipin ng mga yon? Di pa naman lahat maintindihan ang setup niyo. At saka Drake, alam ko namang nasa legal age ka na pero puta, naunahan mo pa kami? Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa isip ko na magkakaanak na ako, Calix. Anong gagawin ko? Alam mo pre, kahit naman bunga ang batang yun ang kapusokan niyo ni Allison, bata pa rin yun, may buhay yun. Kung ako sa'yo, panagutan mo na lang. Mahal mo naman na talaga yung babaeng yun, di ba? Ayaw niyo lang ng label, pero gusto niyo naman ng isa't isa. Saka swerte ka kapag lalaki pa maging anak niyo. May instant tagapagmana ka na. Di mo na kailangan mag-asawa. Total naman, ayaw mo pa mag-settle, di ba? Alam mo, ngayon ko lang napagtanto na paminsan-minsan nag-iisip ka rin pala, no? Akala ko ba puro kalokohan lang naman ang utak mo? Aba, syempre. Aasawain ba ako ng ate mo kung hindi? Ngumisi habang napapailing si Drake. Kapal ah. Pero seryoso na. Kung gusto mo, sasamahan kitang kausapin yung Allison na yun. Panagutin mo siya. Wala naman siguro siyang boyfriend o asawa. Umiling si Drake bilang tugon. Single naman kami pareho. Tsaka ikaw na mismo ang nagsabi, mahal namin na isa't isa. Hindi kapag di ka na busy, puntaan natin siya. Bilhan natin ang mga bagay na kailangan niya. Check up pala pre. Samahan mo kaya siya? I'm not sure kung papayag siya dun. The last time we met kasi, nagkaroon pa kami ng di pagkakaintindihan.
Alam mo, dapat di mo binibigyan ng sakit ng ulo yung mga buntis. Makakasama yun sa kanya. Hindi ko naman sinasadya eh. Nadala lang ako na emosyon ko. Minsan kasi, mag-isip ka muna bago magsalita. Ipapahamak mo pa yung mag-ina mo eh. Matapos sabihin ni Calix yun, sumakto namang nagring ang cellphone nito. May iwan na muna kita, Drake, tumatawag ate mo. Baka kailangan na ako nun. Hindi na umimik pa si Drake. Muli niyang binaling ang tingin sa dalampasigan, na kalmado pa rin ang alon. Samantala matapos ang huling pagkikita ni Drake at ni Allison, hindi na sila nagtagpo pang muli. Ang lihim nilang ugnayan, tuluyan ang natuldukan dahil sa sitwasyon. Makalipas ang 2 buwan. Mr. Mendoza, may good news po ako sa inyo. Napatingin si Drake nang marinig ang pamilyar na boses na biglang pumasok sa kanyang opisina. Pagtingala niya, ngiti ng private investigator ang sumalubong sa kanya. Sir Drake, nahanap ko na po yung babaeng pinapahanap niyo. Shh, lower your voice. Baka may makarinig sa'yo. Anyways, nasa na siya? Kasalukuyan po siyang tumutuloy sa kanyang tiyahin sa Laguna. Kung gusto niyo po, sasamahan ko kayo na puntahan siya. Di na kailangan, bigyan mo na lang sa akin yung address. Ako na mismo ang pupunta. Agad na inaabot ng private investigator ni Drake ang folder sa kanya. Laman noon lahat ng impormasyon tungkol kay Allison. Kasama na rin ang tunay nitong pagkakakilanlan. Matapos iabot ang bayad, tumayo na si Drake. Kinuha niya ang folder at ang susi ng kanyang big bike at agad nilisan ang kanyang opisina. Paglabas niya, nakasalubong niya ang nakatatandang kapatid. Nagmamadali itong sumalubong sa kanya na mukhang may iuutos. Drake, saan ka pupunta? Masungit nitong tanong. May asikasuhin ako sandali. Nagmamadaling turan ni Drake. Kasalukuyan niyang sinusuot ang kanyang helmet habang nakaharap pa rin sa kapatid. May pinapatrabaho sa'yo si Daddy, uunahin mo pa talaga yung anumang inaatupag mo? Pagbigyan mo na ako ate, saglit lang naman ako. Wala nang nagawa ang nakatatandang kapatid ni Drake sa kanya. Nang makalabas si Drake sa resort, agad niyang pinaharurot ang kanyang big bike at tinungo ang kinaroroonan ni Allison. Makalipas ang mahigit 1 oras, abala si Allison sa paghuhugas ng gulay na paninda nang biglang sumulpot sa harap niya si Drake. Halos malaglag na nga ang kanyang puso sa sobrang pagkagulat dito. Ano ka ba naman? Pambihira, papatayin mo ba ako? Tanong ni Allison habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pambihira ka naman talaga oh. Ano ba ginagawa mo dito? Tsaka paano mo nalaman nandito ako? Pansamantalang binaba ni Allison ang petsa na hawak. Nilapitan niya si Drake at hinawakan ang braso nito. Tsaka inilayo sa kanyang tinutuluyan. Ano ba ginagawa mo dito ha? Lumayo na nga ako para hindi na tayo magkita eh. Pero hinahabol mo pa rin ako. Nandito ka na naman. Allison, we need to talk. Anong plano mo? Balak mo ba itago sa akin ang anak ko? Kapal naman ang mukha mo sabihin sa akin yan. Samantalang parang kailan lang nung sinabi mo sa akin na hindi mo to anak, di ba? Nabigla lang naman ako, kaya ako nasabi yan. Alam mo naman, hindi ko rin minsan alam kung paano tumatakbo to isipan ko eh. Huwag mo naman sana ipagkait sa akin yung anak natin. Gusto ko tang panagutan. Handa akong pakasalan ka kung yun ang gusto mo. Ngumisi si Allison. Ginawa niyang katatawanan ng tinura ni Drake. Alam natin pareho, Drake, na ayaw natin ng kasal. Kaya nga pumayag tayo sa ganong setup, diba? Kaya please lang, wag mo nang tangkain na mag-settle kasi masasaktan ka lang. Paano yung bata? Anong plano mo dyan? Bubuhayin ko siya. Pero pagkapanganak ko, ipapaampon ko siya. Makakasagabal lang siya sa mga plano ko. Makakasagabal? Alison, nababaliw ka na ba? Dugot naman mo ang batang yan. 9 na buwan siyang mananatili sa sinapupunan mo. Makakaya ba ng konsensya mo ipamigay na lang siya? Makakaya ko. At buo na rin ang loob ko. Kaya pwede ba umalis ka na? Huwag ka na ulit magpakita sa akin. Sana ito na ang huling beses natin pagkikita, Drake. Kalimutan mo na may ugnayan tayo. Kalimutan mo na lang na may anak tayo. Pagkatapos ng sabihin ni Allison yun, tinalikuran niya na lamang si Drake. Sa isang iglap, lahat ng plano niya sa isip tungkol sa magiging anak naglaho sa isang iglap. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Habang naglalaro sa isip niya ang huling salita na tinura ni Allison. Malungkot na nilisan ni Drake ang kinaroroonan ni Allison. At habang nagmamaneho, pinapangako niya sa sarili, hinding-hindi niya susukuan ang anak. Gagawin niya ang lahat para makuha ito. Pagkatapos ng huling pag-uusap nilang yon, hindi na sila muling nagkita pa.
Samantala, paminsan-minsan nakikibalita pa rin si Drake kay Allison. Ang pagbubuntis nito'y palihim na sinusubaybayan niya hanggang makapanganak. Makalipas ang 6 na taon, Housedale Martinez Cemetery. Napaayos niyo na ba ang entrance? All Souls Day is just around the corner. Ilang buwan na lang, Nobyembre na. Baka naman di nyo pa nasisimulan yung pinapagawa ko. Nakakross sa mga braso na tuna ni Drake sa mga tauhan niya. 3 taon na rin ang lumipas mula nang ibigay sa kanya ng ama ang isa sa pinakamalaki nilang lote. At ito ang ginamit niya upang magtayo ng sementeryong abot kaya ang presyo. Huwag po kayo mag-alala, Sir Jake. Under construction na po ang entrance at arko ng inyong sementeryo. Rest assured po, tapos na po yun sa susunod na buwan. Mabuti kung ganun. Magre-request din pala ako ng karagdagang materyales, Sir Drake, para po sa daanan at sa iba pang kailangang i-repair. Sige lang. Basta ibigay mo na lang sa assistant ko ang list ng kailangang bilhin. Sa kanya ko na lang iuutos. By next week, susubukan ko makapunta. Isisingit ko na lang sa sked. Nahinto sa pagsasalita si Drake nang marinig niya ang assistant niyang sumigaw mula sa di kalayuan. Nang makalapit sa kanya, habol hininga pa ito. Oh, ano nangyayari? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Jake sa assistant niya. Sir Jake, may problema po sa El Martinez. Problema? Anong problema yan? Yung boarding house po malapit sa sementeryo. Yung nakapwesto po sa bandang likod. Nagre-reklamo po kasi yung may-ari na ilang linggo na daw sila nakakarinig na may umiiyak banda doon. Nagre-request po sila na baka pwedeng yung silipin kasi baka may tao. Umiiyak? Di ba may security ako nilagay doon? Ba't ayaw nila doon magsabi? Kayo naman, ayaw niyong kumilos. Talagang pinaparating niyo pa sa akin. Sir, magre-reklamo daw po sila kapag di daw natin inaksyonan agad. Nabubulahaw na daw kasi yung mga tenant. O sige, sabihan mo ang bantay doon. Mamayang gabi pupunta ako doon. Kinahaponan? Sir, mabuti po dumating kayo. Dumating na po yung babaeng hinahanap niyo. Nasaan siya? Nandito po. Nagsimula nang maglakad ang panggabing si Kyo at sinundan naman ito ni Drake. Alam niyo po sir, nakakaawa po yung babae. Ilang linggo nang patay ang anak niya pero hindi niya pa rin matanggap. Alam mo, mas kawawa ka kapag ikaw yung nawala ng trabaho kaya bilisan mo na. Malamig na turan dito ni Drake. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa ilang sandali pa. Siya po yung tinutukoy ko, Sir Jake. Siya yung babaeng hinahanap niyo. Mula sa kinatatayuan ni Drake, nakatalikod ang babae kaya hindi niya makita ang itsura nito. Tumikim si Drake at dahan-dahan siyang humakbang palapit dito. Miss. Hinawakan niya ang balikat nito at laking gulat niya nang bigla nitong pilipitin ang kanyang kamay. Aray, ano ba? Pagdaing ni Drake, habang hindi maipinta ang muka dahil sa sakit na nararamdaman. Agad namang binitiwan ng babae ang kamay ni Drake at makalipas pa ang ilang sandali, nang magtama ang kanilang tingin, kapwa ng laki ang kanilang mga mata. Allison! Drake! Napaawang ang bibig ng babae. Anong ginagawa mo dito? I own this place. Talaga? Akalain mo nga naman, no? Teritoryo mo pa talaga yung pinaglibingan ng anak mo. What a small world. Nakangiting paglilinaw ni Allison. Bago sumagot, nilingon ni Jake ang gwardyang nakapwesto sa di kalayuan. Tinanguan niya ito na para bang sinasabing iwan mo na sila. At nang makaalis ang si Kyo, doon bumagsak ang luha at emosyon ni Allison. Sa kauna-unahang pagkakataon na silayan ni Drake na umiyak ito. Kilala niyang matapang si Allison, pero ngayon mahina ito sa kanyang paningin. Halika, maupo ka na muna. Hinawakan ni Drake sa bandang balikat si Allison at inakay niya ito patungo sa bench na malapit sa puntod ng kanyang anak. Sige lang, iiyak mo lang yan. Malalim na nagbuntong hininga si Allison habang nakatuon ang tingin sa puntod ng kanyang anak. Pilit niyang inaalala ang masasayang alaala niya na kasama ito. Alam mo, hindi naging madali ang buhay namin mag-ina dahil sa pagiging sakitin niya. Nagkandabaon na kami sa utang. Akala ko ba ipapampon mo siya? Dapat. Sana. Pero nung inilabas ko siya, naisip ko na tama ka naman. Hindi ko nga kayang iwalay sa akin yung supling natin. Na 9 na buwan kong inalagaan sa sinapupunan ko.
Di ko pala kayang ipamigay yung anak ko at tignan mo nga hanggang ngayon di ko pa rin matanggap na wala na siya. Ilang taon ko siyang nakasama, pero kulang-kulang pa yung oras na nagkasama kami. Ano ba kasing nangyari sa kanya? Malamig ang tinig na tanong ni Drake, habang ang mga mata ay nakapukol sa umiiyak na si Allison. Nagkasakit siya. Dengue. Hindi ko siya pina-hospital dahil walang-wala na ako kaya kumapit na lang ako sa halamang gamot. Alam mo tuloy, naisip ko tuwing nandito ako, sana hindi na lang kita pinagtabuyan nun eh. Mayaman ka naman eh. May capacity ka na ipagamot siya. Posible pa sana siya mabuhay na matagal kung nasa poder mo siya. Nangyari na ang dapat mangyari. Hindi naman natin maibabalik ang panahon kaya hayaan na lang natin. Tanggapin na lang natin ang lahat. Ang dali lang para sa'yo na sabihin yan kasi hindi naman ikaw yung nakasama niya na matagal. Hindi naman ikaw yung nag-alaga sa kanya simulat sa Paul. Yun na nga ang punto ko eh. Hindi ako nag-alaga. Wala ako sa tabi niya. Kaya ano magagawa ko? Wala na ang anak mo. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo hindi siya nahihirapan? Patawirin mo na yung anak mo sa kabilang buhay. Pagpahingahin mo na siya. Ayoko. Kahit kailan hindi mo ako madidiktahan, nakalimutan na lang yung anak ko. Nanay ako, Drake. Nawalan ako. Siya lang ang meron ako kaya hindi mo may aalis sa akin na magluksa. Alam ko naman yan. Pero kasi hindi pwedeng magstay ka dito sa sementeryo, lalo kapag gabi. Dahil kahit may security pang gumagala-gala sa buong lugar, delikado pa rin. Paano kung mapahama ka? Eh di maganda. Makakasama ko na yung anak ko kung ganun. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Di ba't pangarap mo maging fashion designer? Paano mo pa matutupad yon kung susunod ka na sa anak mo? Tagal ko nang binitiwan yung pangarap na yon. Wala nung makapanganak ako. Pinili ko na lang na maging isang ina. Alam mo ba kung ano-anong trabaho ang pinasok ko? Ginawa ko lahat para sa anak natin. Dahil alam ko na hindi sukatan na umiri lang ako para matawag na ina. Ang tunay na ina kayang ibigay ang lahat para sa anak. Anak ang unang prioridad. Yan ang natutunan ko. Hindi sumagot si Drake. Nanatili siyang kalmado at walang imik. Ikaw ba? Kamusta ka? Nakakatulog ka ba ng mahimbing? Ni minsan di ba sumagi sa isip mo na balikan kami mag-ina? Sumagi? Walang araw na hindi ko inisip ang anak natin. Hindi mo lang alam pero nagpakaama rin ako. Noong mga panahong pinagbubuntis mo pa siya, di ka ba nagtaka? Kinutuban? Free checkups, free baby stuff. At kung ano-ano pa nung buntis ka pa lang? Sa'yo galing ang mga yon? Tumango si Drake bilang tugon. Akala ko, ginusto ko magpakaama sa anak natin pero hinarang mo ko. Lahat ng tulong ko tinanggihan mo. Ikaw alam na ikaw yun. Di ko pinaalam kasi ayaw mo. Ayaw mo nga panagutan kita, di ba? Ginusto mong suluhin. Kaya ngayon wag mo akong sumbatan. Lahat ng paraang alam ko, ginawa ko, pero ikaw tong mataas ang tingin sa sarili. Oo na. Oo na, kasalanan ko na. Matapang na pinasa ni Allison ang mga luha sa pisngi. Tumitig siya kay Drake at pinagmasdan ang mukha nitong parang wala pa ring pinagbago kahit ilang taon na silang hindi nagkita. Oo nga pala. May asawa ka na ba? Sariling anak? Wala pa akong asawa. Ikaw sana kung pumayag ka lang noon pero may girlfriend ako. 1 month pa lang. Puti ka pa. May kasama ka sa buhay samantalang ako mag-isa na lang. Makakahanap ka rin ng taong mamahalin. Taong bubuo ulit sa pagkatao mo. Malay mo, swertehin ka pa magkaroon ulit ng anak. Parang ayoko na yata maranasan yan ulit. Pagod na rin kasi ako. Okay lang naman mapagod. Basta wag ka lang sumuko. Anyway, Allison, maiba ako. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Ano yun? Pwede bang sa umaga ka na lang magstay dito? Wag na sa ganitong oras. Mahaba ang maghapon. Sa ganong oras mo nalang dalawin ang anak mo. Walang kasamang matulog ang anak natin. Sinasamahan ko lang siya. Wala na ang anak natin, Allison. Tanggapin mo na yon. Kahit magstay ka pa dito buong buhay mo, hindi mo na siya maibabalik pa. Pinagbabawalan mo ba akong puntahan at makasama ang anak ko? Hindi naman sa ganon. Kung ako lang, ikaw bahala kung gusto mo magstay dito hanggang gusto mo. Pero kasi, nagkakaproblema yung negosyo ko dahil sa ginagawa mo. Nagrereklamo na sila sa nililika mong ingay gabi-gabi. Natatakot lang ako baka mapahama ka. Sagutin pa kita pag nagkataon. Grabe ka naman. Bakit ganyan mo itrato ang ina ng anak mo? Parang wala tayong pinagsamahan .
Tsaka teka lang, kanina ko pa napapansin na para kang walang pakialam sa anak natin. Ni hindi ko nga nakitang pumatak ni isang butil ng luha mo. Ano gusto mong gawin ko? Damayan kita? Mag-iiyak din ako gaya mo? Magsisisigaw? Bakit, Allison? Kapag ginawa ko ba yun, may mababago ba? Mabubuhay pa ba siya? Napahagat labis si Allison sa sinabi ni Jake. Napabuntong hininga siya bigla. Alam mo, dapat mo nalang gawin yan, umusad ka na. Mahirap yung ganyan. Kapag ikaw nabaliw, kawawa ka. Wala ka pa namang kaagapay sa buhay. Umuwi ka na't bumalik ka na lang bukas. Paano kung ayoko? Choice mo yan. Basta wag mo akong pilitin na ipaban ka dito kada gabi. Nilalabag mo ang rules ng sementeryo ko. Ang unfair mo! Ang unfair mo! Nakakuyom ang kamay na tumayo si Allison. Lumapit siya sa puntod ng anak at hinimas-himas ang litrato nito na nakadikit sa lapida. Anak, pasensya na ah. Kung di kita masasamahan ngayon. Kasing daddy mo, pinapaalis na ako eh. Babalik na lang ako bukas. Good night, anak. Matapos sabihin ni Allison yun, humalik pa siya sa litrato ng anak dahil kinagulat ni Jake. Nang matapos siya, naglakad na rin siya palayo. Nang mawala na sa paningin ni Jake si Allison, hindi na nagdalawang isip si Jake, agad niyang tinawagan ng security sa lugar upang masiguradong nakalabas nga si Allison. Matapos ang gabing yon, hindi na sila nagkita pa. Pero lingid sa kaalaman nito, nagpalagay si Jake ng CCTV sa area kung saan nakalibing ang anak nila at lihim niya itong pinapanood sa kanyang cellphone. Makalipas ang isang buwan, nagyaya mag-mall ang girlfriend ni Jake. Nais kasi nito makasama ang nobyo, kahit na ang totoo, marami siyang nais ipabili dito. Matapos mamili, dumiretso na pauwi ang dalawa. Sa gate pa lamang sumalubong na si Aldrich, ang 5 taong gulang na anak ni Jake. Daddy, you're home! Bakas sa mukha ng batang pastitang kasiyahan nang makita ang ama nito. Paano ba naman? Matagal na niyang huling makita ito. Kaya labis ang tuwa niya sa pagdating ng ama. Inihinto ni Jake ang sasakyan. Pinagbuksan niya ng pinto si Aldrich. Binuhat niya ito at iniupo sa kanyang kandungan at sa kanya iginarahi ang sasakyan. Anak, may pasalubong ako para sa'yo. Nakangiting saad ni Jake habang ibinababa ang anak. Ano pong pasalubong niya sa akin, Daddy? Nakangiting tanong ni Aldrich habang pumapalakpak pa. Bumaba na ng sasakyan si Drake. Bago niya kunin ang pasalubong ng anak, pinagbuksan niya muna ng pinto si Cecil. Pagbaba pa nga nito, kinuha nito ang kanyang pinamili at saka dumiretso ng pasok sa loob. Hindi man lang nito pinansin ang anak ni Drake kahit pa nilapitan na siya nito. Malalim na napabuntong hininga si Drake. Pinagkibit balikat na lamang niya ang inasal ni Cecil at itinoon na lamang ang atensyon sa anak. Dahil hindi naman ganon kabigat si Aldrich, binuhat siya ni Drake habang bitbit pa ang mga pasalubong nito. Masayang-masaya ang bata habang nasa bisig ng ama. Daddy, alam niyo po, natulog po ako kaninang tanghali. May girl po sa panaginip ko, umiiyak siya, kawawa siya daddy. Tinawag niya pa akong anak. Umiiyak po siya habang nakayakap sa akin. Habang nakikinig sa kwento ng anak, biglang sumagi sa isip ni Drake si Allison. Daddy, sino po kaya siya? Di naman po siya si Tita Cecil. Baka po yan si Mommy kasi naiyak po ako paggising ko. Daddy, nakita niyo na po ba si Mommy? Sabi po kasi ni Yaya, baka daw po si Mommy yung napapanaginipan ko. Baka namimiss na daw po ako, kaya dinalaw niya ako sa dream ko. Dahil sa tinura ni Aldrich, napalunok ang kanyang ama. Naalala niya makailang beses nang binanggit ng anak ang tungkol sa kanyang ina. Kaya nababahala na si Jake na baka dumating ang araw na kinakatakot niya. Ang araw na gustuhin ng kanyang anak na makita ang ina nito. Ang katahimikan ni Jake ay nagdala ng kalungkutan sa kanyang anak. Bilang bata, napakaraming tanong sa isip nito na nais itong masagot. Habang nakatingin si Aldrich sa ama, napansin ni Drake na tila malungkot ito. Bigla tuloy niyang naisip na baka panahon na para sabihin niya sa anak ang lahat ng lihim na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Pero bago niya gawin yun, kukonsultahin niya muna ang kanyang nobya na si Cecil dahil ayaw niyang mag-isip ito ng kung ano-ano.
Nang makapasok na sa loob ng bahay ang mag-ama, binaba na ni Drake si Aldrich sa sofa. Pati na rin ang mga binili niya para dito. Ibinaba niya na rin. Habang pinapanood ni Drake na masayang tinitignan ng anak ang pinamili niya, tinapunan niya ng tingin si Cecil. Maging ito masayang masaya rin, habang isa-isang tinatanggal sa paper bag ang pinamili. Habang pinapanood ang dalawang importanteng tao sa buhay niya, doon nabuo ang pagpapasya ni Drake na ikwento na ang tungkol kay Allison, lalo na kay Cecil, dahil mahalagang malaman nito na nahanap niya ng tunay na ina ng kanyang anak. Maagang nagpahanda ng hapunan si Drake. Yun ang gagamitin niyang oportunidad para sabay nakausapin si Cecil at ang bata. At makalipas ang mahigit 1 oras, handa na ang hapunan. Yun ang gagamitin niyang pagkakataon para sabay nakausapin si Cecil at ang kanyang anak. At makalipas nga ang mahigit 1 oras, nakahanda na ang hapunan. Plakado ang hapag. At pag-upo na lamang nila ang hinihintay. Nauna nang naupo si Cecil. Pag-upo niya, dumating na rin ang mag-ama. Bago umupo, inasikaso muna ni Drake ang anak. Ipinwesto ito sa kanyang tabi. Kain na. Alok ni Drake habang nilalagyan ng konting kanin ang plato ni Aldrich. Drake, ipaasikaso mo na lang si Aldrich sa yaya niya para makakain ka na. Sinasahuran mo naman yun para alagaan ang anak mo, di ba? Oo nga po, Sir Drake, ako na po. Sambit ng yaya ni Aldrich nang marinig ang tinura ng masungit na girlfriend ng amo niya. Umiling si Drake. Hindi na talaga niya nagugustuhan ang asal ng kanyang nobya. Bago pa lamang sila pero gano'n na ugaling pinapakita ni Cecil. Dahil nag-insist ang yaya ni Aldrich, ito na ang nag-alaga dito. Hinayaan na lang ito ni Drake. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, doon na siya bumuelo. Tumikim si Drake. Nilunok niya ang pagkain nasa bibig bago magsimula. Cecil, anak, may kailangan ako sabihin sa inyo. Ano ba yan? Di mo man lang patapusin yung pagkain natin? Saglit lang naman to, kaya hindi na kailangan patagalin pa. Itinoon ng lahat ang atensyon sa kanya, maging ang batang pastit na si Aldrich na kumakain ng fried chicken na kanyang paborito ay nakatingala at nakatingin sa ama. Nginitian ni Drake si Aldrich. Inaplos niya ang pisngi nito bago magsalita. Anak, pasensya na kung hindi sinabi ni Daddy sa'yo ang totoo, pero anak, nahanap ko na ang mami mo. Makikita mo na siya. Talaga po, Daddy? Nahanap mo na po siya? Yes, anak. Nakita ko na siya. Gusto ko po siya makita, Daddy. Daling niyo po ako kay Mommy, please. Gusto ko po siya yakapin ng mahigpit at sabihin sa kanya miss na miss ko na po siya. Dadaling kita sa kanya pero hindi mo na ngayon, ha? Siguro bukas o sa mga susunod na araw. Basta pangako ni Daddy, dadaling kita sa kanya. Promise yan. Thank you po, Daddy. Sa sobrang saya, kahit na malayo ang agwat ng kinaroroonan ni Aldrich, pinilit niya pa ring abutin ng ama para yakapin to. Tuwang-tuwa naman si Drake na makita ang maaliwalas na mukha ng bata. Ngunit ang saya ng mag-ama, hindi maikukumpara sa emosyong nararamdaman ni Cecil. Dahil di tulad ni Aldrich, hindi ito natuwa sa ibinalita ng kanyang nobyo. Hindi na nga nito tinapos ang kanyang pagkain. Nag-walk out ito agad. Daddy, look, hindi po tinapos si Tita Cecil food niya. Di ba po bad yun? Kamot ulong umisi si Drake dahil sa tinura ng kanyang anak. Ginulo niya ang buhok nito bago sumagot. Kain na tayo. Ubusin natin lahat ng pagkain dahil blessing yan. Muling nagpatuloy sa pagkain ng mag-ama at nang matapos sila, pinuntahan na ni Drake si Cecil. Bakit di mo sinabi sa akin na nakita mo na pala yung nanay ni Aldrich? Balak mo ba ilihim sa akin to na matagal? Tanong ni Cecil nang sundan siya ng nobyo sa balcony. Ba't ko naman nililihim sa'yo? Wala naman akong dahilan. Kailan mo pa siya nakita? Kailan kayo nagtatagpo? Saan? Pinupuntahan ka ba niya sa resort? Anong balak niya? Kukunin ka ba niya sa akin? Anong pakay niya? Ba't siya nagbalik? Sunod-sunod na tanong ni Cecil. Hindi niya ako kukunin sa'yo. Mas lalong hindi niya ako pinupuntahan sa resort. Hindi rin kami doon una nagkita. Kung hindi doon saan? Saan kayo nagkikita ng babaeng yon? Sa sementeryo. Doon kami nagkita. Aba, doon pa talaga ang meeting place niyo? No, mali ka na iniisip.
Na-meet ko siya accidentally dahil may nagreklamo sa akin. At siya yung nirereklamo. Pagpunta ko na pag-alaman ko siya pala yun. Nagluluksa siya sa pagkamatay ng anak niya. Pagkamatay ng anak? Paglilinaw ni Cecil. Ibig sabihin may kapatid pa si Aldrich? Grabe naman. Malandi pala talaga yung babaeng yun. Walang kapatid si Aldrich. Anong wala? Sabi mo na matayan ng anak yung ina niya. Alam mo, naguguluhan ako sa mga sinasabi mo eh. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Makinig ka. At ipaliliwanag ko sa'yo. Huminga ng malalim si Drake bago magpatuloy. Yung batang pinagluluksa ng ina ni Aldrich, hindi yun ang tunay niyang anak. Sinubaybayan ko ang pagbubuntis niya dahil ang sabi niya sa akin ipamimigay daw niya ang anak namin. Ako bilang ama, hindi ko hahayaang mapunta sa ibang anak ko. Ipinalit ko siya sa ibang bata. Ibig sabihin, kinuha mo yung anak mo at pinalitan mo ng ibang bata? Saan ka kumuha ng sanggol? Tauhan ko ay naghanap nun. Ang sanggol na kinikilalang anak ni Allison. Nagmula sa magulang na walang kakayahang magpalaki ng anak. Grabe ka, paano mo naisip yon? Hindi ko akalaing nagawa mong ilayo ang bagong silang mong sanggol sa tunay niyang ina. Kahit sino namang nasa posisyon ko, gagawin ang ginawa ko. Lalo na't may kapasidad naman buhayin ng anak. Hindi rin kakayanin ng konsensya ko na alagaan ang anak ko ng kung sino lang. Lalo na sa panahon ngayon. Kapag hindi ka tunay na parte ng pamilya, hindi maganda ang trato sa'yo. Yung ex-girlfriend mo, alam niya ba ang tungkol dito? Alam na ba niya na buhay ang tunay niyang anak? Umiling si Drake. Hindi pa. Plano ko palang na ipaalam sa kanya one of these days. Sinisigurado ko lang talaga na handa ang anak ko na makita ang nanay niya. Umayos ang tindig ni Drake. Hinawakan niya magkabilang kamay ni Cecil bago magsalitang muli. I hope it's okay with you. Ayokong ipagkait kay Aldrich na makikilala ang ina niya. Lalo na ngayon napapadalas niya ikwento sa akin na madalas siyang dalawin nito sa panaginip. Okay lang naman sa akin eh. Sana lang hindi makagulo ang babaeng yan sa relasyon natin. Promise, hindi yun mangyayari. Ngumiti si Drake dito at hinawakan na magkabilang pisngi ni Cecil at hinaplos. Inilapit niya ang muka at hinalikan nito sa noo. I love you. I love you. Matapos magkausap, muli nang binalikan ni Drake ang anak. Kinausap niya ito saglit bago ito magpahinga at pinangako dito na dadali ng anak sa ina nito kapag nagpatuloy ito sa pagiging good boy. Makalipas ng ilang araw, anong ginagawa mo dito? Sa halos araw-araw kong pagpunta dito, ngayon lang kita nakitang dumalaw sa anak natin. Talaga bang ganyan katigas ang puso mo kaya naati mong gawin yan? Nakakuyom ang kamay ni Allison nang biglang lumitaw sa harap niya si Drake. Pumunta ako dito kasi may kailangan ko malaman. May gusto rin ako sa iyo ipakita. Tumayo si Allison. Binasa niya ang ibabang labi bago tinignan ng mata sa mata si Drake. Paano ko sabihin ko sa'yo na ayokong kausap ka? Dahil masama ang loob ko sa'yo, lalayas ka ba sa harap ko? Hindi. Ikaw, kapag sinabi ko ba sa'yo na buhay ang anak mo, maniniwala ka ba sa akin? Mawawala ba ang tampo mo kapag sinabi ko sa'yo na yung batang iniiyakan mo hindi mo anak? Umawang ang labi ni Allison dahil sa narinig. Magkasalubong ang magkabilang kilay niya habang pilit inuunawa ang tinura ni Drake. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Tumikim si Drake at ilang sandali pa dumating si Cecil na hawak-hawak ang kamay ni Aldrich. Nilingon nito ni Allison at napahawak ito sa dibdib matapos makaramdam ng matinding lukso ng dugo. Sinong batang yan? Siya si Aldrich, anak natin. Aldrich, anak ang mama mo. Ang mami Allison mo. Kusang kumalas si Aldrich mula sa pagkakahawak ni Cecil at tumakbo ito patungo sa kinatatayuan ni Allison. Yumakap sa hita ng ina. Dahil sa gulat, hindi nakaimik si Allison. Takang-taka siya sa mga nangyayari. Anong nangyayari? Sinong batang to? Drake, hindi ko maintindihan. Ipaliwanag mo naman sa akin na lahat, pwede? Bago sumagot, sandaling tinapunan ni Drake ang nobya niya ng tingin. Nang tumango ito, nagsimula na siyang magpaliwanag at mangiyak-ngiyak naman si Allison habang nakikinig. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Sorry rin kung tinago ko na matagal. Okay lang, naintindihan ko. Mabuti na rin na itinago mo siya sa akin at least naging maganda yung buhay niya. Ngumiti si Allison at pinunasan ng luha sa kanyang pisngi.
Tsaka bumaba sa level ng anak. Tignan mo, oh. Napakagwapo nitong anak ko, manang-mana sa'yo. Dahil sa narinig, nagkatinginan si Drake at ang nobya niya. Agad naman napansin ni Allison ang tinginan ng dalawa, kaya agad niyang binawi ang kanyang sinabi. Drake, kung ito ang anak ko at kung buhay ang anak ko, sino itong batang pinagluluksa ko ng matagal? Sino itong batang nakalibing dito? Sino mga magulang nito? Honestly, hindi ko kilala. Tauhan ko ang humanap ng bata ay papalit sa anak natin. At saka pagkatapos ko makuha si Aldrich, nilayo ko na siya. Kaya hindi ko alam kung sino yung magulang niya. Pero sabi sa akin, kaya daw binanti yung bata dahil walang kakayahan ng magulang. Bukod doon wala na akong alam. Kailangan nating hanapin ang mga magulang ng kinilala kong anak, Jake. Ipahanap mo sila. Kailangan nilang malaman na namatay ang anak nila. I know. Ipapatrabaho ko na yan. Baka one of these days, mahanap na rin sila ng mga tao ko. Kaya don't worry, maayos na ang lahat. Salamat sa Diyos. Ngumiti ng abot tenga si Allison. Muli siyang bumaba sa level ng anak at hinalikan niya ito sa noo bago yakapin ng mahigpit. Upang mas makasama pa ni Allison ang anak, inimbitahan pa ni Jake si Allison sa kanyang bahay. Tuwang-tuwa naman si Aldrich dahil sa wakas, nakasama niya na ang kanyang ina. Naibsan na ang pangungulila niya dito. Sa paglipas ng mga araw, palaging pinagbibigyan ni Drake si Allison na dumalaw sa kanila upang makasama ang anak. Palagi pa nga nito naaabutan ng dalawa na magkasama sa kwarto at naglalaro na labis na ikinatutuwa ng kanyang puso. Makalipas ang isang buwan, palagi ka na lang nandito para samahan ang anak natin. Minsan nga mas pinipili mo isang tabi yung pagtitinda mo na ukay-ukay na damit para lang samahan si Aldrich. Allison, I think it's time para dito ka na rin tumira kasama ang anak mo. Ako nang bahala sa expenses mo. Ilang taon mo rin siya hindi nakasama. I think it's time para bigyan kita ng mas mahabang panahon para makasama siya. Seryoso ka ba dyan, Drake? Kinonsulta mo ba si Cecil kasi feeling ko, hindi niya naman gusto na nandito ako. Irritable nga yun sa akin eh. Kala yata aagawin kita sa kanya. Nakausap ko na siya, pumayag naman siya. Tsaka hindi naman to tungkol sa atin, tungkol to kay Aldrich. Kundi lang naman dahil sa anak natin, hahayaan lang kita bumisibisita dito pero kasi, ang nais ng anak natin ikaw ang magturo sa kanya. Ayaw kasi niya sa tutor. Ikaw ang gusto niya dahil tinuturuan mo nga daw siya. Bumili nga ako ng mga booklets at pinakita ko yun sa kanya. Alam mo yun, simple lang yung regalo ko tsaka sobrang mura. Pero sobrang saya ni Aldrich. Grabe, sobrang saya ng puso ko. Alam mo yun, ang sarap sa feeling bilang nanay na natutuwa yung anak mo kahit bigyan mo siya ng simpleng bagay. Masaya ako para sa inyo mag-ina. Ngumiti si Allison habang nakatingin si Drake sa kanya. Pansin na pansin nito ang makinang niyang mga mata. Maraming salamat ha. Pinakilala mo sa akin ang anak ko. Nawalan na ako ng pag-asang mabuhay. Akala ko kasi mag-isa na lang ako pero tignan mo nga naman ang pagkakataon. Binigyan niya pa rin ako ng dahilan para magpatuloy. Lahat naman tayo deserve a second chance. Ikaw, karapatan mo namang malaman ang totoo dahil anak mo si Aldrich. Ngayong kasama ko na ang anak ko, wala na makakapagpahiwalay sa amin mag-ina. Wala na talaga. Dahil sa pag-imbita ni Drake kay Allison na tumira sa kanila, labis na natuwa ang batang si Aldrich. Dahil mula nang siya'y magkaisip, hinangad niya magkaroon ng buo at kumpletong pamilya. At sa awa naman ng Diyos natupad na. Dahil kakaunti lang naman ang gamit ni Allison at nakikitira lang din siya sa tiyahin, hindi siya nahirapan sa paglilipat sa bahay ni Drake. Bago nga siya tuluyang tumuloy, tiniyak pa niya na hindi sila magkakaproblema. Lalo na napaka-territorial at overprotective ng girlfriend nito. Lumipas sa mga araw, naging maayos naman ang takbo ng buhay ng lahat. Kung titignan din magkasundo naman si Cecil at Allison para makalipas ng ilang linggo, hindi nais ni Allison na umasa lamang kay Drake. Gusto niya magkaroon ng sariling pera na mula sa kanyang pinagpaguran. Kaya binigyan siya nito ng trabaho sa resort. Unang araw ni Allison sa trabaho, dahil hindi may pagkakaila na may angkin siyang ganda, mabilis siyang nakapasok bilang front desk receptionist. Naging maayos ang unang araw niya. Kinagigiliwan siya agad ng mga taga-resort
dahil sa galing niyang mag-handle ng mga guests. Napapagaan din niya ang trabaho ng iba dahil tumutulong pa siya sa iba kapag walang ginagawa. Nang matapos ang oras ng trabaho, diretso na siya umuwi sa bahay ni Drake. Nasa gate pa lamang siya, malaki na ang kanyang ngiti dahil excited na siya ikwento sa anak ang nangyari sa unang araw niya sa trabaho. Excited na ako ikwento kay Aldrich ang first day ko sa resort ng angka na pinagmulan niya. Sigurado matutuwa yun. Maganda sana kung nandun siya habang nagtatrabaho ako para nasusubaybayan ko siya pero di bala na. Sana next time payagan na ako ni Drake na isama yung anak namin. Masayang inuuga ni Allison ang kamay niya habang naglalakad. Nang makarating siya sa pintuan, ang ngiti niya na abot tenga agad naglaho. Nang pagbukas niya narinig niyang umiiyak ang anak. Ikaw talagang bata ka. Napakakulit mo. Palibhasa ini-spoil ka ng mga magulang mo kaya ganyan ka. Aray ko po, tama na po, Tita Cecil. Nasasaktan na po ako. Talagang masasaktan ka sa akin. Inis na inis ako sa'yo, alam mo ba? Lahat ng atensyon ng daddy mo napunta na sa'yo. Napatakbo si Allison nang makita makailang ulit na pinalo ni Cecil ang puweta ng kanyang anak. Lumuhod siya't niyakap ang bata bago magsalita. Ba't mo sinasaktan ang anak ko? Ano ba problema mo? Problema ko? Ayan, tignan mo ang resulta ng katigasan ng ulo ng anak mo. Alam mo ba kung gaano kamahal yung wine na tinapon na yan? 1 taon mong sahod ang halaga niyan. Wine lang yan. Material na bagay lang. Hindi mo siya kailangan pagbuhatan ng kamay. Wine lang? Palibhasa mahirap ka. Hindi mo alam ang value ng mga bagay-bagay. Kung may kasalanan ng anak ko, hindi mo naman siya kailangan saktan eh. Ako nga sarili niyang nanay, hindi siya pinagbubuhatan ng kamay. Tapos ikaw hindi naman niya kaano-ano, ganon-ganon mo na lang siya saktan. Bakas ang gigil sa boses ni Allison. Halos gustuhin niya nang sampalin si Cecil. Pero pinipigilan niya ang sarili para kay Aldrich. Lakas na loob mong sigaw-sigawan ako sa pamamahay ng boyfriend ko ay sampid ka lang naman dito. Tandaan mo, Allison, kung hindi ka ina ni Aldrich, tae ka lang sa paningin ng ama niya. Wala akong pakialam, kahit ano pang tingin niyo sa akin. Sa totoo lang, wala rin naman akong pakialam sa iyo eh. Pinakikisamahan lang kita dahil girlfriend ka ni Drake. Tsaka malaki ang utang na loob ko sa kanya, kaya hanggat maaari pinagpapasensyahan na lang kita kahit papansin kong ayaw mo naman talaga sa amin ang anak ko. Tumayo na mula sa pagkakaluhod si Allison. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Aldrich sa muling nagpatuloy. Alam mo, girlfriend ka pa lang pero kung umasta ka, feeling mo isa ka Mendoza. Ilang buwan na nga ba kayo? Mahigit 3? Wala ko para lang sabihin ko sa'yo. Na bago kami nagkaanak, taon ko na siyang kilala. Kaya yung ugali mong ganyan, ayaw niya yan. Kung gusto mo talaga manatili sa buhay ni Drake, baguhin mo yung ugali mo. Lalo na kung di ka naman kagandahan. Ano sabi mo? Palapit at pasugod na sana si Cecil dahil nagpanting ang magkabilang tenga nito, ngunit pinili niyang kalmahin ang sarili. Alam niyang magsusumbong si Aldrich at magmumukha siyang masama. Ayaw niya nang nangyari. Ito maging dahilan para iwan siya ni Drake. Alam mo, Cecil, mabait ako sa mabait. Saktan mo na ako pero wag yung anak ko. Malaanghel lang ang mukha ko pero malademonyo ako magalit. Huwag mo subukang kalabanin ako. Matapos sabihin niyo ni Allison, kapwa sila naglakad palayo mag-ina. Upang magpalamig ng ulo, niyaya ni Allison ang anak na maglakad-lakad muna. Sumakto namang may ice cream shop sa hindi kalayuan, kaya niyaya niya dito si Aldrich. Habang kumakain, nakatitig lamang si Allison sa anak. Napapailing siya habang nakatingin sa namumugtong mga mata ni Aldrich. Anak, ano ba talaga nangyari? Natigalit sa'yo yung Tita Cecil mo. Ano bang ginawa mo? Nakikipaglaro po ako kay Yaya. Tumatakbo po kasi ako kasi naglalaro po kami ng tagu-taguan. Hindi ko po siya nakita. Pagtakbo ko nadali ko po yung glass niya. Nahulog sa floor, tas after nun binalo niya na ako ng pinalo. Umiling si Allison. Dismayado siya sa kinwento ng anak. Matagal ka na ba niya sinasaktan? Pinagtataasan ka ba niya ng boses? Tumango si Aldrich bilang tugon. Hindi mo ba sinasabi sa daddy mo? Dapat alam niya ang ginagawa ng girlfriend niya sa'yo. Sabi po ni Tita Cecil, kapag nagsumbong daw po ako, mag-aaway sila ni daddy. Mama, ayoko po mag-away sila kasi malulungkot si daddy. Ayoko po nalulungkot siya. Ay nako, napakawalang hiya talaga ng babaeng yan. Pati bata pinapatulan. Hayaan mo anak.
Hindi ako papayag na palampasin na lang ang lahat ng nalaman ko. Manta talaga sa akin yung babaeng yan. Kinagabihan, wala nang pinalampas na panahon si Allison. Matapos niyang ibilin sandali si Aldrich sa yaya nito, pinuntahan niya na si Cecil. Kasalukuyan nito nakatambay sa pool area, habang ang dalawang paa lamang ang nakasawsaw sa tubig. Cecil, pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali. Malumanay pa ang boses na tura ni Allison. Kinuyom niya ang kamay at tinago ito sa likuran. Ayaw kitang kausap, kaya pwede ba lubayan mo ako? Saglit na oras lang ang hinihingi ko. Ayoko nga ba't ba kinukulit mo ako? Alam ko na lahat ng ginagawa mo sa anak ko. Lakas na loob mong saktan siya dito mismo sa pamamahay niya? Di ko alam ang sinasabi mo. Pwede ma umalis ka na? Do you really think na palalampasin ko na lang lahat? Matapos ko malaman na sinasaktan mo pala si Aldrich? Hindi umimik si Cecil. Sinamaan niya lang ng tingin si Allison. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali. Nasira ang magandang postura ni Cecil nang bigla siyang itinulak ni Allison sa pool. Walang hiya ka! Malunod-lunod na sigaw ni Cecil habang pinipisil ang kanyang ilong. Alam mo kulang pa nga yan Dapat sa'yo nilulunod. Matapos sabihin ni Allison. Tumalikod na siya ngunit ang malditang si Cecil, hindi hahayaang matalo siya. Agad itong umahon sa pool at sinunggaban ng buhok ni Allison. Napangiwi si Allison dahil sa matinding paghawak ni Cecil sa buhok niya. Halos puluputin na kasi nito bawat hibla ng kanyang buhok sa mahahabang daliri. Iwan mo ako sasaktan ako. Huwag mo akong sinusubukan. Ako ang huwag mong sinusubukan. Ibabalik kita sa nararapat mong kalagyan. Lalo pang diniinan ni Cecil ang pagkakahawak sa buhok ni Allison. Hindi na nito kayang indahin ang sakit dahil nasasaktan na ito kaya hinila niya rin ang buhok ni Cecil. Mas mariin, mas masakit. Mabilis na bumaliktad ang sitwasyon. Si Allison na ngayon ang sumasabunod kay Cecil. Lalong umigting ang galit na nararamdaman ng dalawa. Nang sabihin niyang isusumbong niya ito kay Drake. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Ba't kayo nag-aaway? Tanong ni Drake habang hawak ang tig-isang braso nilang dalawa. Naabutan kasi sila nito nag-aaway. Yan kasing babae nga. Bigla-bigla na lang sumusugot. Tinulak ba naman ako sa pool tas sinabunutan pa ako? Nakapulupot ang mga kamay ni Cecil sa braso ni Drake habang sinasabi niya yon. Mabilis na binaling ni Drake ang tingin niya kay Allison. Tumikim naman ito bago sumagot. Allison, ano to? Bago ka magalit sa akin, ba't di mo tanungin niya magaling mong girlfriend kung anong ginagawa niya sa anak mo? Ginagawa? Nagsalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Drake. Bakit? Ano ba ginagawa ni Cecil sa anak ko? Sinasaktan niya lang naman si Aldrich at pinagbubuhatan ng kamay. Nahuli ko siya kanina na pinapalo yung anak natin dahil lang nabasag yung wine. Hindi lang yon. Nagsumbong sa akin si Aldrich na hindi yun ang unang beses na sinaktan siya ng babaeng yan. Takot lang siyang magsumbong kasi ayaw niyang mag-away kayo. Honey, huwag ka maniwala sa kanya. Ginagamit lang niya yung anak niyo para siya yung kampihan mo. Cecil, hindi para kampihan ko kung sinong tama at kung sino mali. Sagutin mo yung tanong ko. Magsabi ka sa akin ng totoo. Totoo ba ang sinasabi ni Allison? Sinasaktan mo ba talaga yung anak ko? Lumunok si Cecil. Hindi siya sumagot, indikasyong nagsasabi si Allison ng totoo. Gigil na tinanggal ni Drake ang nobya mula sa pagkakapulupot sa kanya. Bumuelo ng malalim na buntong hininga si Drake, nilamukos ang sariling muka at tinignan ng masama si Cecil. We've already talked about this, Cecil. Sinabihan na kita na pinakaayoko sa lahat, sinasaktan yung anak ko. Lalo ka na. Pinagkakatiwalaan kita. You're supposed to be loving him because sooner or later you will become my wife. I'm so disappointed in you. Honey, dinidisiplina ko lang naman yung anak mo. Parang anak na ang turing ko sa kanya. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan na lang. Pwede mo siyang disiplinahin na hindi mo siya sinasaktan. Kausapin ng maayos. Alam mo, Cecil, matagal ko nang nararamdaman na pinipilit mo lang pakisamahan ng anak ko. Pero ang totoo ayaw mo sa kanya. That's not true. Mahal ko si Aldrich. Anak ang turing ko sa kanya. Walang ina. Nagugusto yung sakta ng kanyang anak. Lalo na kung ganong edad. Ako nga magulang niya, ni minsan hindi ko ginamitan ng kahit anong dahas ang anak ko. Tapos ganito yung malalaman ko. Hindi ka pa nga niya madrasta. Pero pinaranas mo sa kanyang kalupitan mo. I'm sorry. Patawarin mo ako, Drake.
Hinawakan ni Cecil ang magkabilang kamay ni Drake. Lumuhod pa siya sa harap nito habang patuloy na nagmamakaawa. Parang awa mo na, patawarin mo na ako. Promise, hindi na ako uulit. Magbabago na ako, wag mo na ako iwanan. Sabi ko sa sarili ko. Hindi na ako magdonobya at di ako bubuo ng pamilya. Dahil ayoko matulad ako sa mga magulang ko din naghiwalay. Dahil napagtanto nilang hindi sila para sa isa't isa. Buo na yung pasya ko not until you came. Umamin ka sa akin. Sabi mo gusto mo ako hanggang kinulit mo ako ng kinulit. Sabi ko sa sarili ko na susubukan ko. Kahit na hindi kita nakikita bilang girlfriend ko. Huminto sandali sa pagsasalita si Drake. Alam mo, di ka naman mahirap magustuhan eh. Kasi mabait ka nung nakilala kita. At nung una mo makita si Aldrich, nakita kong gusto mo siyang laruin. Kaya naisip kong tama ang desisyon ko ligawan ka. Lahat ng takot ko sa isip ko at puso ko nilunok ko. Tapos ganito malalaman ko. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun sa akin? Sorry, kaya nga humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Magbabago na ako, please. Siguro gagawin mo na lang yan. Sa susunod mong boyfriend, wag na sa akin. What do you mean? Ano ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses na tanong ni Cecil. Nakayakap na siya sa hita ni Drake dahil pinipilit na nitong palayuin siya. Nakikipag-iwalay ka na sa akin? Iiwan mo ako dahil lang doon? Dahil lang doon? Dismayadong umisi si Drake. Tinanggal niya ang kamay ni Cecil mula sa pagkakayakap sa kanyang binti. Cecil, hindi lang naman ang relasyon natin ang pinag-uusapan dito. Sinasaktan mo yung anak ko behind my back. Alam mo kung ano dating sa akin nun? Para mo kong sinasaksak. Sorry, please, huwag mo naman ako iwan. Buo na ang desisyon ko. Itigil na natin ang relasyon na to. Matapos magsalita, tumalikod na si Drake. Nakakailang hakbang pa lamang siya, sumigaw na si Cecil. Sinisisi nito si Allison sa pakikipaghiwalay sa kanya. Dumating lang yung babae niya, nag-iba na yung pakikitungo mo sa akin. Bakit? Gusto mo na bang mabuo yung pamilya niyo kaya mo ako gustong iwan? Kaya bigla ka nakikipaghiwalay, ha? Bago sumagot, tinapunan muna ni Drake ng tingin si Allison. Tahimik lamang itong nakikinig habang kinakapa ang sitwasyon. Masyado madumi ang isip mo. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Hindi ka na nababagay dito at wag mo na ulit lalapitan ang anak ko. Dahil oras na malaman ko, sinaktan mo siya ulit. Hindi ko na alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Lumayas ka na dito. Wag ka na ulit magpapakita. Kakasuhan talaga kita ng child abuse. Sa isang iglap, tila nawala ang natitirang pagmamahal ni Drake para kay Cecil. At napalitan nito ng galit. Mahal na mahal ni Drake ang anak na si Aldrich. Nagpakainat ama siya dito sa loob ng ilang taon. Kaya gano'n na lang kasakit na malaman na ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, sinasaktan ng pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Nang lisanin ni Drake ang pool area, tinawanan ni Allison si Cecil ng pagkalakas-takas at asar na asar naman ito. Deserve na deserve mong iwanan. Karma mo yan sa pagiging maldita mo. Mapang-asar na bulalas ni Allison bago iwanan si Cecil. Samantala, matapos makipaghiwalay, kinompronta ni Drake ang anak na kumpirma niyang totoo ang sinasabi ni Allison. Hindi ito gawa-gawa lang. Kinumpirma din ng bata na madalas siyang pagsabihan ng hindi maganda, pero takot siyang magsumbong. Matapos ang hiwalayan ni Drake at Cecil, tinuon na lamang niya ang atensyon sa anak. Makalipas naman na isang buwan matapos makuha ang sahod, piniling bumukod ni Allison. Kumuha siya ng room for rent dahil ayaw niya magilaman ng chismis dahil nakikitira siya sa bahay ng ama ng kanyang anak. Iniiwasan din niya na isipin ng iba na siya ang dahilan kung ba't piniling maging single ni Drake. At makalipas ang halos isang taon, mabuti naman at dumating ka na. Kumusta ka? Okay na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Drake na makita niyang lumapit sa front desk si Allison. Okay lang ako, si Aldrich nasan? Sabi mo kasama mo siya. Dahil sa kanyang tinuran, mamatay-matay ang kanyang mga katrabaho sa kilig. Uy, bakit si Bebe Boy Aldrich ang hinahanap ko nandito naman si Sir Drake? Pang-aasar na nakapwesto sa front desk. Kaya nga, naghahanap pa ng iba, nandito naman yung pambato namin. Panggatong naman ang isa. Tinaasan sila ng kilay ni Allison habang napapailing. Natatawa naman si Drake habang pinagmamasdan si Allison. Puro kayo kalokohan ha? Tumatawang umiling si Drake sa sinabi ng babae. Tumayo na siya at hinawakan ng kamay ni Allison, kaya lalong nagtilian ng mga empleyado. Halika,
Dadaling kita sa anak natin. Pasaway ka talaga. Pinaingay mo lang yung mga yun eh. Ani Allison sabay palo sa braso ng lalaki. Gusto nilang kiligin. Wala namang masama kung pagbibigyan natin. Kaya tayo nachichismis eh. Puro ka kasi ganyan. Hayaan mo sila. Gusto mo totohanin na lang natin? Para naman maging totoo na yung pinagsasabi nila. Tinapunan ni Jake ng tingin si Allison. Matapos niyang sabihin yun, sa sobrang lagkit ng tingin niya, nangamatis bigla ang pisngi ni Allison. Panindigan na lang natin yung chismis nila. Che, puro ka namang kalokohan. Bilisan na natin. Miss na miss ko na yung anak ko. Ako ba din mo na miss? Ano nakain mo? Para kang siraulo sa mga pinagsasabi mo. Pangit ng trip mo. Tigilan mo nga yan. Pakipot na tura ni Allison. Nagkukunwari pa rin siyang iritable sa sinabi ni Jake. Pero ang totoo kinikilig naman. Sus, di ko alam kung manhid ka ba o nagpapakipot lang. Dahil sa tinura ni Drake, huminto sa paglalakad si Allison. Magkasalubong ang magkabilang kilay niyang hinarap si Drake. Ano? Paano ko ba sasabihin to, Allison? Mula na maghiwalay kami ni Cecil, napagtanto ko na hindi ganun kalalim ang pagmamahal na naramdaman ko sa kanya. Alam mo yon, ang dali ko lang siyang binitiwan. Tapos dahil pa sa'yo, madali ko siya nakalimutan. She became a total stranger to me. Ba't mo sinasabi sa akin yan? Sinasabi ko to, kasi nung naghiwalay kami napansin ko na hindi mala ako dumaan sa healing process. Siguro dahil kahit nawalan ako, may anak pa rin na iwan sa akin. At ikaw, Allison, naalala mo ba nung inalok kita ng kasal? Oo, naalala ko yun. Yun yung araw na huling beses tayo nagkita. Bumiyahe ako mula Maynila hanggang Laguna para lang sabihin na handa akong panagutan ka at pakasalan. Imagine, we both agreed to be just friends with benefits setup because we're both afraid to have a family. We're not fans of marriage. We're afraid in that context. Anong pinupunto mo? Pakasal na tayo. Dahil sa narinig biglang naubos si Allison. Seryoso ka ba? Tumango naman si Drake bilang tugon. Teka, hindi ba parang ang bilis naman ng pangyayari? Kasal agad? Hindi pa nga tayo hindi ka pa nanliligaw. Come on, hindi na tayo bata para sa ligawan phase na yan. Kailangan pa ba yun? Di ba sinuko mo na sa akin ng Pilipinas nang hindi pa? Napahinto sa pagsasalita si Drake nang biglang tinapik ni Allison ang bibig niya. Oo na, sige na, ang dami mong sinasabi. Anong oo na? Oo nang sinuko mo sa akin ng perlas ng silanganan? O oo na, pumapayag ka magpakasal sa akin? Oo na, pumapayag ako magpakasal sa'yo. Talaga? Sumilay ang abot tengang ngiti sa mukha ni Drake. Sinunggaban niya ng mahigpit na yakap si Allison pero mabilis itong kumalas mula sa kanyang bisig. O bakit? Anong problema? Ang bilis mo, ikakasal na agad tayo, wala man lang engagement ring. Baka sabihin ng mga tao, easy to get ako. Bakit? Hindi ba? Oo, pero sa'yo lang naman ako naging ganun eh. Sa'yo ko lang binigay lahat. Feeling ko kasi kahit wala tayong label, secured ako pag ikaw kasama ko. Takot ako sumugal pero pagdating sa'yo, go lang. Push lang. Mahal na nga ata kita eh. Di ko lang alam kung kailan Naputo lang sinasabi ni Allison. Nang bigla siyang halikan ni Drake at nang magtagpo ang kanilang labi, tila tumigil ang oras. Tila naglaho ang lahat ng nasa paligid sa sandaling yon. Ang romantikong sandali, naputol nang lumapit si Aldrich kay Allison. Inalog-alog ng anak ang kamay niya at saka hinila siya patungo sa kung saan. Anak, saan ba tayo pupunta? Saan mo dadalhin si Mama? Basta po, Mami, surprise po. Hindi na tumanggi pa si Allison. Sumunod na lamang siya sa kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, nangilid ang luha sa mata ni Allison nang makita ang lugar na pinagdalahan sa kanya ng bata. Ang ganda, anak. Sino may gawa nito? Tanong ni Allison habang pinagmamasa ng hugis puso na nakaguhit sa buhangin na meron pang parang maliit na altar at kung ano-ano pang disenyo. Hindi sumagot si Aldrich. Umiti lang siya at binaling ang tingin sa bandang likuran ng ina. Napansin naman yun ni Allison, kaya mabilis niyang pinihit ang kanyang ulo at laking gulat niya nang makitang nakatayo sa likuran niya si Drake. May hawak itong bouquet na iniabot sa kanya. Aware ka naman na wala akong ka-sweet-sweet sa katawan, di ba? Kaya nagpatulong ako sa mga staff dito. Buti nga at pumayag ka, dahil kung hindi sayang to. Inabot muna ni Drake ang bulaklak kay Allison, saka ito dumukot sa kanyang bulsa.
at nilabas ang pulang kahon na nagpaingay sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Alison Torres, will you be my wife? Will you marry me? Walang pagdadalawang isip na tumango si Alison. Agad namang sinuot ni Drake sa daliri niya ang singsing na kumikinang-kinang talaga. Sa tinagal-tagal ng prosesyon, sa simbahan din pala ang tuloy. Ngumisi si Drake sa sinabing yon ni Alison. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at hinalikan sa noo. Matapos ang romantikong engagement na nasaksihan ng lahat, nagsimula nang magsaya ang mga empleyado. Matapos ang engagement, muli nang bumalik sa bahay ni Drake si Alison. Kakatuwa nga, kahit ikakasal na, nililigawan pa rin siya ni Drake. Palagi niyang pinaparamdam dito kung gaano ito kahalaga. Mas pinrioridad din ni Drake ang kanyang pamilya. Umuwi na siya na mas maaga upang kahit papaano, makabonding niya ang kanyang mag-ina. At makalipas ang 6 na buwan, sumapit ang araw ng pag-iisang dibdib ni Alison at Drake. Tahimik ang paligid sa simbahan, habang unti-unting napupuno ang mga upuan ng mga bisita. Sa bawat takbang ni Alison sa aisle, ramdam niya ang bigat at gaan ng lahat ng pinagdadaanan nila ni Drake. Sa bawat tingin ng mga tao, dama niya ang paghanga. Hindi lang sa kanyang ganda kundi sa tapang niyang tumayo para sa kanilang anak at sa kanilang pagmamahalan. Nakatayo si Drake sa harap at suot ang itim na tuxedo. Hindi na siya ang lalaking takot na matali sa konsepto ng kasal. Sa halip, ngayon, isa na siyang lalaking handang ipaglaban ang lahat para sa babaeng pinakamamahal niya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti si Alison. Habang malagkit ang tinginan ng dalawa sa isa't isa, pakiramdam nila para bang biglang naglaho ang lahat ng sakit, takot sa nakaraan. Ang tanging natira lamang ay pag-ibig. Nang marating ni Alison ang harap ng altar, nginitian niya ang kanyang mapapangasawa. Samantala, umusalampari ng panalangin. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, pakiramdam ng dalawa lalong tumitibay ang kanilang pangako sa isa't isa. At nagpalitan sila ng wedding vow. At muling nagsalita ang pare. Sa bisa ng aking kapangyarihan na iginawad sa akin ng simbahan, kayo'y opisyal na mag-asawa na. Ang sandaling pinakahihintay ng lahat ay darating na. Unti-unting humakbang si Jake palapit kay Alison. Tinanggal niya ang belo nito at hinalikan sa harap ng napakaraming tao. Ang tahimik at sagradong lugar na yon na puno ng sigawan at palakpakan. Bakas sa mukha ng lahat ang pagiging masaya para sa dalawa. Samantala matapos ang kanilang kasal, piniling magtungo ni Alison at Jake sa ibang bansa para doon mag-honeymoon. Kasama din nila ang anak na si Aldrich upang family bonding na rin ang mangyari. At makalipas ang 3 buwan, abala si Jake sa kanyang opisina. Sunod-sunod ang tawag, sandamakmak ang papeles na kailangang pirmahan at iba pa. Kita sa mukha niya ang pagod, pero hindi niya ito alintana dahil nais niya ang kanyang ginagawa, masaya siya doon. Tahimik na pumasok si Alison sa opisina ng asawa. Bitbit ang isang maliit na sorpresa, isang lihim na siguradong magbabago sa buhay nila. Nakasuot siya ng simpleng dress, ngunit litaw pa rin ang natural niyang ganda. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng mabangong amoy ng kape at nakatambak na dokumento. Lumingon si Drake at agad siyang umiti nang makita ang asawa. Mahal, anong ginagawa mo dito? Hindi mo man lang ako sinabihan na pupunta ka. Sambit nito habang agad siyang nilapitan at hinagkan sa pisngi. Surprise visit. Pasensya na ang gulo dito. May mga kontrata pang kailangang ayusin, pero ikaw you made my day. Hinawakan siya ni Drake sa kamay at pinaupo sa sofa. May kailangan ka ba? May gusto ka bang sabihin? May sasabihin ka ba kaya ka nagpunta dito? Huminga ng malalim si Alison. Kita sa kanyang mga mata ang pinaghalong saya at kaba. Actually may good news ako. Nagtaas ng kilay si Drake. Good news? Anong good news? Huwag mo sabihin. Naputol siya ng ilapag ni Alison ng isang maliit na paper bag sa mesa. Binuksan niya ni Drake at nakita sa loob ang isang maliit na pares ng baby shoes. Natigilan siya at napatingin kay Alison, na nakangiting may luhang nag-uunahan sa mga mata. Drake, magiging tatay ka na ulit. Magkakaroon na ng kapatid si Aldrich. Pakiramdam ni Drake, parang huminto ang oras sa paligid. Nalaglag ang hawak ni Drake na ballpen at mabilis siyang tumayo.
Agad niyang niyakap ng mahigpit si Allison. Allison, seryoso ka ba talaga? Magkakaanak na tayo ulit? Tumango si Allison. Dalawa na ang anak natin. Magiging one big happy family na tayo. May makakalaro na si Aldrich, may kapatid na siya. Ang bilis talaga ng matres mo. Nakabuo agad tayo. Nakangising patutsyada ni Drake. Hinaplos niya gamit ang hinalaking daliri sa pisngi ng asawa bago ito halikan sa noo. Mahal na mahal kita, Allison. Mahal na mahal ko kayo. Lalong sinuwerte sa buhay si Drake at Allison sa blessing na dumating sa buhay nila. Laking pasasalamat nila sa isa't isa na nilabanan nila ang takot sa kanika nilang sarili. Dahil kung hindi, marahil hanggang ngayon nagkukubli pa rin sa kanilang isip sa paniniwala na baka magaya sila sa nangyari sa kanika nilang mga magulang. Makalipas sa ilang buwan na magdaos si Drake at Allison ng kanilang wedding anniversary, narigaluhan ni Drake ang asawa ng bagay na hindi nito makakalimutan kailanman. Pinagpatayo niya ito ng fashion boutique na kumpleto ang lahat ng kagamitan. Nag-hire din siya ng empleyado na bihasa sa larangan ng fashion upang mas makatulong sa asawa. Sa madaling salita, natupad pa rin ang pangarap ni Allison na maging fashion designer. Tinupad ito ng kanyang asawang si Drake. Lalo siyang nakumpleto. Wala nang mahihiling pa si Allison. Lahat ng pangarap niyang makamit na kamtan niya na. Sa buhay ng tao normal ang matakot, lalo na kung ayaw mo itong maranasan. Ngunit palaging tandaan na ang takot ay nasa isip lamang. Kaya huwag magpadala sa takot upang hindi ka manghinayang sa posibleng mawala sa iyo. Buhay na saksi si Allison at Drake na ang magulang ay gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Ipinakita nila na handa silang iwan at isantabi lahat ng meron sila, lalo na kung naaagrabyado ang taong kanilang pinaka-pinoprotektahan. Allison and Drake taught us na palaging may tamang panahon para sa lahat. Basta matuto ka lang makibagay at maghintay. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!